Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga si Direk Dominic Zapata at parang ito yung scene na humingi ng tawad si Tasio kay Eduardo tsaka kay Adelina. Ano ba sila ni Mario? Mario. Eh, nabuhay na siya uli. Ganun po ako ka-dedic siya. Hello mga kapuso! What's up mga kapuso? Nandito po tayo ngayon sa set ng Pulang Araw at ngayon i-shoot po natin ang death scene ng character kong si Mario. Kita nyo naman po, mga 1 week ako hindi naligo for this para ma-achieve to. Ikot. Mamaya yan, tulong po ako simula doon sa tubo. Hanggang baba. For work. Lahat gagawin ko for work. Ganun po ako ka-dedic siya. Cut! Medic. From the top po. Action! Lalaro pa tayo ng baseball pagkatapos ng hirap po. Patawad mo ka aking anak. Anak at anak. Ay sabi ko sa kanila. Namahal ko sila. Namahal sila ni Mario. Mario. Congratulations sa iyong muling pagkabuhay. Ano yung singot? Thank you so much. Thank you so much. Ayun na nga, napakagaling ni Aidan Veneracion dun sa kanyang death scene. At next naman ay post ni Miss Rian Ramos. Let's watch this. So ito nga yung episode kung saan sumayaw si Epi Gison at saka si Miss Rian Ramos ng Vaudeville. Ayan. So dancing on the stage. Parang foxtrot sila or something. Ayan. Para silang the Mexican Ayan na nga. O, diba? Bigay todo si Miss Rian Ramos. At napakaganda ni Rian, diba? Sa hindi ko pa siya nakita ng personal, guys. Kasi pinakita ko na, ang payat-payat niya, grabe. At ang puti. Tisoy na tisoy. Hindi si Roshi talaga hindi, ang galing mo talaga. Ibang iba dito sa niya. Si Roshi na yung gisa! Hindi sa Japan! Ayun na nga, so pinagloloko si David doon. Next naman ay ito yung scene na masasabugan si Alden Richards ng bomba habang nasa kagubatan. So ano pala yun, no? May araw pala nun, pero gabi nila pinakita yung scene, no? Ang galing na nila sa effects ngayon. Ayan. At lumipad nga si Alden dahil nasabugan. Ayun. Ang sumabog na fireworks. Ang bomba daw, gano'n. Diba? So yan na nga, ayan. Nabingi na si Alden. Hawak niya pala yung camera nun, no? Ang galing, no? Ay, hindi niya hawak-hawak. Kumbaga nakatali sa tiyan niya. O, diba? Ang galing. Hindi na kailangan ng cameraman para dumikit sa kanya. Nasa tiyan niya na mismo yung camera. Very nice. At yun na nga. At naka-messenger bag na si Alden Richards dito, guys. At medyo matagal din yung scene na yan. Grabe. Hindi ba? So, nagtingin-tingin siya sa paligid. At ito, from another angle. At this time, kasama niya naman si Aidan Veneracion. Ayun si Aidan. Yan yung death scene ni Aidan na pinakita ko kanina. Ayun na nga, parang kidding around pa si Alden. Saya-saya pa. At yan na nga, inulit ang scene nila ni Aidan. At meron pa pala ng mga dahon-dahon doon, no? At ito na nga picture ni Barbie at saka ni Alden. At ito naman, picture ni Mir at saka ni Alden. Pinost niya sa kanyang IG, sabi,
Eduardo de la Cruz with Keking Guerrilla. At next naman, ay na nga si David lagi nasa cellphone. Baka busy sa business kayo naman. Ayan na nga yung cake na galing sa Pulang Araw. At yan. So si John Rayon. At ayun si Barbie naglilibot-libot. Tinitignan ko nakakain na lahat ng guests. Saan po kayo dito? Kahit sabihin sa'yo, baka di mo. Okay. Gwago ba? Gwago, masarap mga kagawa. Ay, thank you. Ay, wow. Salamat. May name na eh. Nice. Opo. Thank you po, thank you. Sana maibigan mo. Ano siya? Magagamit ko po doon sa taping. Thank you po. Uy, kaya ng Barda. Barda. Kasi si Sir Jay nasa abroad mo. Okay. Oo, andun na yung kapalaran niya. Gano, Okay, okay. Ito yung mga members ko na dinali o dito. Happy birthday. Ito natin na nag-birthday para makita. May lighter kayo. Lighter na naman ang wala. Hindi kay Girl Scout talaga. Okay naman kay props na lang. Ito natin. Tapos kakagating ito. Kinagat ni ate. Okay lang para kakaabala. Okay lang po. Mamaya pa pang gabi. Sorry po. Oh, wow. Thank you po. Ako, marami. Oo, diba? Na? Ano ulit yung backup? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Tawang-tawa si Barbie kasi maghapon niya ng naririnig yung happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Nasawa na si Barbie nakakapakinig ng happy birthday. Okay na po, mag-wish na ako. Andy. Nagtitik. I'm Adelina. We love you, Barbie. At next ay post ng Kimats with the handsome David Licauco. At ito naman daw, may pangalan na kailan ang opening dito sa Cubao. David Licauco, hashtag Kuya Korea. At next kaya napapicture si Miss Evie Ignacio. May inaanak, David Licauco, super handsome. So parang Jim? Anyway, next time may pa-video greeting nga si David. Let's watch this. Tachi, happy 18th birthday sa'yo, Tachi. God bless you. Ingat ka palagi. Thank you, boss. At next time mukha ng libre na naman ng food si David Licauco. Sabi, thank you Papi David Licauco, The Grid Food Market. At post na yan ni Isabel Bulatao. At ang The Grid Food Market ay nasa Power Plant Mall, The Grid, Level 2, Rockwell Center, Makati City. At in-IG story nga ito ni Nathan Perolino. At next ay Barda on Family Feud. Let's watch this. Agostodo na po ito. Sino pa iba yung historical series? Ulang araw. Hindi magandang tignan kung liligawan ng lalaking blank ng kanyang ex-girlfriend. Nanay. Todo na natin gawin itong tatay. Buong pamilya! Family Feud at 40 p.m. O yun na nga, so mukhang magkakampi si Barbie at saka si David, Team Red, at saka Team Blue naman, si Alden at saka si Sanya. Sana naman manalo na si Barbie this time. Anyway, post ni Joel Barmore. Sabi niya, content shoot for today. So meron siyang Kimans at efficacent oil at mukhang kay David content shoot to. At next ay galing sa GMA Network, another promotion na Pulang Araw. Let's watch this. Hiroshi is, by the name pa lang, Japanese na. He has, I would say, difficult dilemmas dahil ang problema niya dito, whether pipiliin ba niya yung mahal niya sa buhay, yung mga kaibigan niya, o yung bayan niya. So having that problem, I think that makes a person, parang always on his toes, always thinking kung ano yung tamang gawin. Kung meron kang problema given to you na pipiliin mo ba yung mahal mo sa buhay, o pipiliin ba natin yung happiness natin o kung ano yung tama. Si Teresi. Ayun na nga, napak-cute na si David. At yan na nga si Barbie at saka si Sanya. At yan, nagbobodabil na sila. Ganyan. At yan. Kita rin yung height difference.
At yan yung gera na yan, yung binabalita. Si Colonel Yuta Saito, isa siyang mabagsik na Lieutenant Colonel ng panahon ng mga Hapon. Narating itong rango niya na to dahil karahasan din yung ginamit. Ganun siyang klaseng tao. Isa siyang Hapon na nag-aaral sa Pilipinas nung bata siya. Meron siyang galit na namuo talaga at dinala niya hanggang kanyang paglaki. Sobra siyang driven sa mga gusto niyang mangyari. Pag meron siyang gusto mangyari, sisiguraduhin niya na makukuha niya yun. Si Adelina ay isang babae na maraming gustong marating sa buhay. Isa siyang mapagmahal na kapatid. Laki siya sa piling ni Kuya Eduardo. So, yung the way niya mahalin yung kuya niya, mas parang bardagulan, mas alam mo, mas asaran, ganyan. Si Eduardo de la Cruz ay isang batang pinagkaitan ng pagmamahal ng kanyang ama. Yung childhood ni Eduardo is very much difficult. Hindi niya alam kung paano ba ang lumaki ng may kalinga ng magulang. Ang tinuring niyang pamilya lamang ng mga panahong yun ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Adelina. Naging masyado siyang protective sa kanyang nakababatang kapatid at yung mga desisyon niya sa buhay ay laging nagbabase sa kanyang emosyon. So yun yung medyo mahirap sa part niya dahil siguro nga sa lack of guidance ng magulang, motivation niya lamang ang kanyang emosyon palagi sa paggawa ng desisyon. Madalas siyang mapaaway dahil sa hindi akma sa kanyang mga values na pagtapak sa kanilang magkapatid. Siyempre lumaki siya kasama rin ang kanyang mga kababatang si Teresita at si Hiroshi, kasama si Adelina, silang apat ang nagturingang magkakapatid kahit hindi sa dugo. Hanggang sa dumating nga yung gera, panahong nagsisimulang mangarap at nagsisimulang mabuhay si Eduardo. Saka naman may dumating na isang panganib na hindi niya inaakalang magbabago sa buhay nilang apat. So, si Hiroshi kasi, he grew up in the Philippines. So, nung nasa Philippines siya, nagkaroon siya ng mga close friends. Yun na nga sila Alden, sila Barbie, si Sanya. And then, when he left, even if ayaw niya yun, he still did, di ba? Tapos pagbalik niya, parang malaki yung turnaround eh. Na parang it has to mature that fast dahil sa pangsasakop ng Japanese. I think yung weakness ni Hiroshi is correlated to his strength dahil lahat ng weaknesses niya, he always finds ways para ma-overcome niya yun. Mahina yung kalooban niya. He tends to suppress his feelings. Gusto niya i-please lahat ng tao. Ang strength ni Adelina para sa akin ay ang kanyang pagiging bata. Yung pagiging bata ni Adelina gives fresh take on the situation. Lahat bago, lahat sariwa. Dito pa lang nabuhay si Adelina sa generation na to, pagpasok ng World War II. So lahat ng gagawin niya dito, hindi niya natutunan dati. Lahat to magbibigay pag-asa rin sa mga kabataan na may maaari tayong gawin. Hindi man siguro yung nakasanayang paraan, pero may magagawa tayo most definitely. He is hardworking. He empathizes with a lot of people. He always wants to please yung mga mahal niya sa buhay. Talagang, I would say he is a selfless person, a loving person also to Adelina and to his friends. Niya isang pagiging leader, isa siyang napaka-strong ng character niya. Kumbaga, meron siyang commanding presence. Maabilidad din siya dahil marami siyang mga nagawa na achievements. Yun na nga, bukod dun sa mga masamang experiences sa mga Pilipino. Sa tingin ko, weakness na rin yung mga Pilipino dahil napaibig naman siya sa isang Pilipina. Si Eduardo, yung mga lakas ng kanyang pagkatao ay pagmamahal sa kanyang mga mahal sa buhay, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kanyang prinsipyo. Yun yung hindi natin pwedeng questionin sa kanya dahil yun ang naging motivation niya para gawin ng mga bagay para sa mga importante sa kanyang puso. Ang malinaw sa kanya is ang kailangan niyang iligtas ang mga tao sa kanyang paligid at kailangan niyang ipaglaban ang kanyang pagmamahal sa kanyang bayan laban sa mga mananakop. Ang weakness naman ni Adelina, pakiramdam ko, ay ang kanyang pamilya. Masyado siyang involved sa kanyang pamilya na lahat gagawin niya, lahat isasakripisyo, itaya niya ang buhay niya para sa pamilya. Ay na nga guys, ang gusto kong character development to na yung kay Alden, kay Hiroshi, at saka yung kay Saito. I really love that. At syempre, curious din ako paano magiging spy si Adelina. Next. At ito nga yung post ni Miss Angelo De Leon kahapon. Inabangan niyo na rin ba ang paglaki nila Eduardo, Adelina, Teresita at Hiroshi? At nagsagutan nga sila ni David. Sabi, Mrs. Borromeo in caps lock, David Licauco at bakit Hiroshi? Angelo De Leon Rivera, paumanhin, bakit masama po kayo kay Adelina? David Licauco, manood ka ng Pulang Araw para malaman mo. Bakit?
At next nga ay may nag-post pa rin sa Facebook, sabi, yan yung friend ni Jack Roberto sa The Missing Husband. Boyfriend ni Engineer Angel Santos. Confirm sa profile niya, friend niya si Derek Choi at Jack. Yan si Mark. At yun nga, si Miss Angel yung nagbulgar sa totoong nangyari di umano kay Jack at kay Aba. At yung kanyang statement kahapon, yan yun guys. At post naman ni James sa kanyang IG story, thanks Fitzroy. And lastly, yung kanyang cute na picture habang nakasakay na sasakyan. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more bird updates. See you in my next vlog. Bye!